The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid na narito ngayon, gayon din ang mga kasama natin sa pamamagitan ng live streaming. Tayo ay nasa kalagitnaan ng panahon ng Kwaresma, ang ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. At nitong mga nagdaang araw, kasama na ang ating mga pagbasa ngayon, pinag-uusapan ang tema ng pagsunod sa batas o alituntunin, following the commandments. Maiintindihan natin ang mga pagbasa kung naiintindihan natin ang kultura na kinalakihan ni Jesus, the culture of the Jews. In our first reading, Moses was instructing them, "Now, Israel, hear the statutes and decrees that I am teaching you. Observe them, ingrain them in your mind and heart. Teach them to your children." Itong mga batas, mga alituntunin na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya naiintindihan mo rin sa Ebanghelyo, bakit parang natatakot ang mga Hudyo sa mga pinapahayag ni Jesus. Kaya ang sabi niya sa kanila, "Do not think that I have come to abolish the law and the prophets." Para sa isang Hudyo, dalawa ang mahalagang bagay sa kanya. Ang mga batas na binigay ng Diyos at ang mga propeta na nagpahayag ng mga batas na ito. And we have to go back down the centuries in order to understand why it was so important to them, for the Jews. Because the law, especially in the person of Moses, defined them. That's who they were. They were people of the law, people of the covenant. Hanggat sila'y sumusunod sa kanilang tipanan sa Diyos, malinaw kung sino sila. Hanggat nakikinig sila sa mga isinugon ng Diyos, magiging isa silang bansa. So the law and the prophets were so precious to the Jews because they were the source of their identity. Ito yung nagbubuo sa kanila at nagbubuklod. Binigay sa kanila ito ng Diyos, kailangan nila itong pagyamanin, igalang, ituro. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, what defines us as a nation, as a country? Bilang mga Pilipino, sino nga ba tayo?
What defines us as a people? Maybe crudely we can say, we're basically a Christian country. Ang pagiging Pilipino ay kaakibat nito ang pagiging isang Kristiyano o Katoliko. Ang pagiging Pilipino ay yung pagmamahal mo sa iyong bayan, sa Pilipinas. Ganon din ang mga Hudyo. Ayaw nilang mawala ang mga batas na ito na binigay ni Moises sapagkat dito sila kumukuha ng kanilang pagkakaisa, ng kanilang kasinuhan, ng kanilang pagkatao, ng kanilang mga pangarap. So they were so threatened when Jesus was challenging all of these laws that they have observed from their youth. The Ten Commandments, the explanation and preaching of the prophets. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mag-alala. I did not come to take away who you are, your identity as a people. Instead, I have come to fulfill them. Oo, sinusunod ninyo ang mga batas na binigay ni Moises. At kahanga-hanga yun. Pero tatandaan natin na ang mga batas na ito ay binigay sa inyo para igalang ang Diyos at ang kapwa-tao. Pero kung dumarating sa punto na para lamang sundin ang mga batas na itinuro sa inyo, kakalimutan nyo na kung sino kayo bilang anak ng Diyos. Yun ang hindi maganda. Sinasabi ni Jesus sa kanila, I have come to fulfill them. Ibig sabihin, gusto niyang ipakilala sa mga Hudyo na ang Diyos ay hindi malupit, na ang Diyos ay hindi lang naandun sa mga batas na sinusundan ninyo. Sa halip, siya ay Diyos na nakikipag-ugnayan. Siya ay Diyos na buhay. At siya ay Diyos na narito na sa inyong piling. And people could not understand Jesus when He said, I will fulfill the prophecies of old. I will fulfill the commandments that you have been following. They could not accept that God was with them. Ang kanilang nakikita pa rin ay ang Diyos na maghuhusga sa kanila at magpaparusa. Hindi nila nakikita ang Diyos na nasa kanilang piling, naglalakad, nakikisalamuha, nakikipagkaibigan, nagpapatawad, nagpapagaling, nagbibigay ng pag-asa. They were so in love with the law of God, and they failed to recognize the God who gave them those laws. Sa atin ngayon, sa buhay natin, madalas ganun din ang nangyayari. Hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos at paggalaw niya sa ating buhay sapagkat maiba tayong tinitingnan, maiba tayong pinagkakaabalahan. Hindi natin napapansin na kumikilos ang Diyos, binubuo niya na ang ating buhay, binibigyan niya na tayo ng pag-asa, narito siya sa atin, pero iba pa ang ating pinagkakaabalahan. Iba pa yung ating binibigyan ng pansin at pagpapahalaga. To fulfill, pagbibigay ng kaganapan, pagbibigay ng kahulugan, pagbibigay ng kagalakan at pag-asa. Ito yung binibigay sa atin ni Jesus sa araw-araw. Our source of identity is being Christian. Pero pansinin natin, Kristiyano ba ang isang lipunan na hindi kumikilos para itaas
ang antas ng pamumuhay ng tao, na walang paggalang sa dangal ng tao. Sometimes we can be in love with the term Christian or Catholic, but we fail to see Christ being recognized and lived in our lives, in our families and communities. Parang hindi naman kumikilos si Jesus sa ating buhay kasi mas gusto natin ang ating mga partido o sa politika. Sometimes our political affiliations take precedence over our faith in Jesus. Sometimes our opinions matter more than what Jesus wants us to do. Yun yung pagkakamali ng mga Hudyo noon. They were more in love with the idea of God rather than Jesus, the God among them. Sa atin ngayon, sa ating buhay, we are more in love with our ambitions, with our opinions, rather than recognizing the God who walks with us. Narito siya sa atin, nakikipaglakbay sa atin, binabago ang ating buhay, binibigyan tayo ng lakas at pag-asa. Pero mas pinipili nating pakinggan yung ibang tao o yung sarili natin. Jesus comes to fulfill. Naparito siya para bigyang kaganapan, kahulugan ang ating buhay. Sana'y makita natin at matanggap siya, makilala siya sa ating buhay.